Okay, welcome po kayong muli dito sa ating YouTube channel mga ka-trigger. At ito ang inyong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Rene Alcantara. Ang sabi ni Rene Alcantara ay, "Hello sir, have a good day. 22 Magnum is good for self-defense or not?" Okay, parang yes or no. Okay, pag ito ay sinagot ko ng yes, may buzzer. Pag ito ay sinagot ko ng no, may buzzer. So, ipapaliwanag natin kung bakit yes at no ang ating kasagutan yan. At bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan, lalo tigit yung mga nagsishare at naglalike na ating mga videos dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At ngayon din maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating revenues na kung saan ang YouTube channel natin ay ginawa hindi para pansarili kong kita kundi para sa ating 6 na estudyante ng mga anak ng single parent para mabigyan natin ng pambaon at makapagpatuloy sa pag-aaral. At lalo tigit maraming salamat din sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po kayong tumawag dyan sa number na yan para bumili ng baril. Tumawag po kayo dyan o mag-message kung kayo ay maipaabot na tulong sa ating mga beneficiaries kagaya ni Aljon Diting at Jubit Francisco ng Teresa Rizal. Maraming salamat sa inyo. At lalo tigit maraming salamat kay Sir Noli Peace America sa patuloy na pagsuporta sa ating mga beneficiaries sa pagpapadala sa ating premier videos. Malaking tulong na sir, muli ang inyong pagpapadala sa atin ng pantulong sa ating mga beneficiaries. Okay, at pagpalain kayo ng Panginoon at bigyan ng maraming blessing para marami pa kayong matulungan. Okay, at dito sa katanungan, hello, maganda bang pang self-defense ang 22 Magnum caliber? Okay, kung pinanood ninyo yung ating 22 LR revolver, kung magandang pang self-defense ay parang mapipicture na rin ninyo aking sagot. Ang sagot ko dito ay no. Kung ang inyong makakalaban ay may hawak, ang hawak ay mataas na caliber. Bakit? Dihado kayo. Kung 9mm o 45, 40 ang inyong encounter, ay di siyempre, talong-talo kayo niyan. No. Hindi, kumbaga, hindi panapat. Pero kung kayo ay marunong gumamit, ay pwede kayong tumabla o tumapat. Ngayon, bakit ko naman sinabing yes? Depende po yan sa gagamit ng firearms. Dahil kung babae, siyempre ang babae, lalo't walang practice, hindi ko sinasabing ang babae hindi kayang pumutok ng 9mm o 45. Actually, may mga babae nga shooter eh. Depende yan sa gagamit. Kung ang babae ay halimbawa ay mahina ang weak, ang kanyang grip, mahina ang kanyang grip, okay, medyo may takot sa putok, may mga babaeng ganyan, hindi walang practice, maganda ang Magnum 22 dahil less ang recoil, magandang itama. Siyempre, pag less ang recoil, may puputok mo ng mas mabilis. Okay, kamukha ng mga nasa edad ng 70 plus pataas, siyempre, matanda na, mas maganda ang less recoil sa mga elders. Okay. At revolver, maganda dahil hindi na mag-change magazine. Kalabit lang ng kalabit. So, yan ang yan ang para sa akin na kasagutan dyan. At kung titingnan natin ang lakas ng ng Magnum 2022, kunin ko lang yung bala. Saglit lang. Kung titingnan natin ang bala ng Magnum,
22, ang bala dito, ay kagaya din niya ng kasinlaki kasi ang halos kasinlaki ng head ng M16 ang bala ng Magnum 22. Ito. Mahaba lang ang bala ng Magnum at saka mas marami siyang pulbura. Ito ang bala ng Magnum 22. Pero ang kanyang diameter ng kanyang head ay magkapareho lang. Okay, magkapareho lang ang laki ng ano niyan, ang head ng diameter. Ganon din ang LR. Ang LR magkakapareho lang ang laki ng head niyan. So, nagkaka-diferensya lamang yan sa velocity at pag tumama naman itong iba lamang pag tumama itong itong M16 dahil namamasyal yan, namamasyal. So, at ang lakas nito ay doble ang lakas nito kaysa dito sa LR. O kung makikita ninyo ang haba niyan ay ang haba ng kanyang shell ay halos doble. So mas maraming powder niyan. So mas malakas ito ng doble. Kung ito ay nakakamatay, ay mas lalong nakakamatay ito. So, wag natin sabihin hindi nakakamatay nito. Pero sa stopping power, mas malakas pa rin ang stopping power nito. At kagaya rin nga ng nasabi ko dito tungkol sa 22LR, may mga bala tayo na modern na mas malalakas. So, kung gagamit ka rin lamang ng mga ganitong caliber, ay di pumili ka na ng bala na mga hollow point. Yung mga mga kamukha nung nabanggit ko hindi ko nababanggitin, diyan sa 22LR. Ganyan din yan, may mga bala din talaga na mga special bullet na ang inyong gamitin. Kung kayo ay gagamit nito. Kaya kung ang gagamit ng ito sinasuggest ko talaga kung halimbawa sa mga babae ay maganda itong gamitin dahil nga less recoil ito. Kung ang babae hindi man shooter, hindi man pala putok, hindi man pala practice. Pero kung practicean, kasi nga, ang mga babae ayaw mostly ang mga babae, siyempre ayaw niya nung masyadong malakas. Kalimitan sa mga babae, iba-iba naman ang niyan yung loob niyan. Merong babae talaga na takot, napipilitan lang, o napipilitan lang na mag-armas. Pero, as a firearms instructor, pag ako'y nagtuturo ng self-defense at ang gamit ay 22 caliber, dapat ang isang tandaan mo dyan ay marunong kang gumamit ng baril at marunong kang gumamit kung saan mo patatamaan. Okay, meron ako ditong target. Magtuturo na ako. Okay, yung mga drills na ginagawa ko, pag may mga nagpapaturo kasi sa akin dito ng mga babae, ang gamit halimbawa ay 22. Ito ang target. Ilalagay ko yan sa 25 meters. Yung aming wala tayo sa loob na range. Yung kasing aming automatic, tumatakbo yan, palapit. Itatakbo ko yan. Pagputok ng beep, halimbawa ang magazine niya ay pistol ang gamit niya, 10 kasi yung aming mga 22 dito ay 10 ang laman. Okay. Habang lumalapit ito, puputukan niya ang alpha. Puputukan ang alpha ng 8 bisis. Puro alpha yan. At pag malapit na yan, within 10 to pag nasa 10 feet na yan, titirahin niya ang ulo. Double tap sa ulo. Yun ang pang-finish. Yun ang mga drill na ginagawa ko. Kaya dapat alam niyo, bakit sabi mo, bakit hindi agad uluhin? Magsasayang ka ng bala, mahirap tamaan ng ulo. Mas makakasigurado kang tumatama ka sa katawan. Yun ang logic ko dyan. Ewan ko sa inyo kung paano kayo magtuturo. Kung halimbawa, Magnum o 22 caliber, dito agad ang patama sa chest, alpha, dito sa chest.
Kinakailangan pumasok dito sa ano yung bala mo. At ang pang-finish mo, kasi, halimbawa, mahina nga ang stopping power eh. Pinuputukan mo na. Eh, huwag kang magsayang ng bala. Kinakailangan yung lahat ng bala mo ay tumama. Ay kung ulo agad ang pinupuntire mo dyan, ay kung mag-miss na yung 4 dyan, o isa lang ang tumama dyan at hindi pa agad matumba, hindi nagsayang ka ng bala, eh, magchichis magazine ka o magre-reload ka sa revolver. So, yun ang ano ko dyan. Yun ang as a firearms instructor, yun ang turo ko sa mga estudyante ko na nagpapaturo sa akin ng self-defense. Kahit pa sa pag naman sa mga 9mm, 45, double tap sa katawan, isa sa 3 bala lang pinapagamit ko. Double tap sa katawan, double tap sa alpha, double tap, isa sa pinapractice ko yan, double tap head. Double tap alpha, 1 sa head. O pwede rin double tap sa chest. Sa chest agad ang patama kasi yung ulo, maliit ang ulo eh. Mas malaki ito eh. O di, malaki ang tsansa mo. Pag pinuntirya mo yung ulo, malaki ang tsansa na mag-miss ka. O so, dapat, yung unang putok mo kasi dapat tatama. Yung kasi ang makakapagbigay ng kasi ang isang tao na tinamaan, sira na ang diskarte niyan. Kahit pa tamaan sa balikat yan, sira na ang diskarte niyan. Kalimitan na tumatakbo na. Makikita natin sa video. Pag tinamaan na, tumatakbo na. Hindi na pasugod ang kalimitan na ang kalimitan ko napapanood sa mga CCTV. Pag tinabaan, patakbo na, takbong patay. So yun ang dapat. Kaya nga ang sinasabi ko, lagi, alam mong gamitin ang iyong firearms. Kahit pa yan ay 22, o kahit pa yan ay 9mm o mataas na caliber, ay kung pumuputo ka, inuulo mo, hindi mo tinatamaan, ay tatalunin ka ng 22. Tatalunin ka ng 22. So yan ang para sa akin. Hindi na ako titingin sa yan ay sa experience ko na. Kasi self-defense na ang usapan eh. Pag self-defense, dapat panigurado ka. At number 1, dapat sigurado ang bala mo. Dapat sigurado ang bala mo. Pipili ka ng bala na reliable. Okay? So, panoorin niyo yung sa caliber 22, kung ano yung mga bala na reliable doon. Kasi maghahaba pa tayo. Yun ang susundin niyo. Dapat may bala kayo na magandang klase. Dahil maliit na yung iyong caliber. Ang bala mo pa ay hindi ka pa pumili ng magandang bala. Dapat yung pinakamagandang bala ang gagamitin mo. Para nakakasigurado ka na walang mintis, kumbaga. So yun lang ang ko dyan. Depende yan sa gagamit. Ay 70 years old. Ay, maganda sa 70 years old yan, yung mga bakit? Pag gagamitin mo ng ma-higher caliber yung 70 years old, ay buti kung yun ay sanay pumutok, walang problema. Ay kung yun ay bira na nga makapag-practice, at kung praktisado po, pwede pa. Ay kung walang practice yun. Yan ang nire-recommenda ko sa mga new shooter, yung mga bago. Yan talaga nire-recommenda ko, at maganda yan talagang pang-practice. Okay? So sa mga handgun pero kung sa mga rifle ay mas malakas ang rifle, deadly yan. Mas ang rifle, pero kung sa mga handgun, revolver, o pag sa revolver, ang turo ko diyan ay 4 sa chest, 2 sa ulo. 2 sa ulo. Yun ang kung self-defense ang pag-uusapan. Hindi ko sinasabi yung murder. Ibang usapan yung murder. Kasi yung self-defense ay merong aggressor, yung sumusugod. So ang drill ko diyan ay yung target ay papalapit. Habang lumalapit yung target niyan, rat-rat yan sa chest, finishing sa ulo. Okay, sa 9mm, 2
double tap sa katawan, isa sa ulo. Ay, huwag mo naman damihan sa ano eh. Yung double tap ng 9mm ay tumba na yun eh. Kung tamaan ng kung mapupuruhan. Okay, yung ulo yung pang ano yun eh. Pero ang sabi ay may nagtanong pa sa akin diyan eh. Gagawin ko rin ng video, bantayan niyo. Sa self-defense, saan mo patatamaan? Oo. Ayun, may tanong pa sa akin yan. Mga susunod nating video. Kung sa self-defense, saan daw patatamaan? May batas ba na kung saan mo patatamaan? Kung self-defense. So, ayan, ang aking kasagutan dyan. Depende yan kung sino ang gagamit ng baril. Kung baguhan, ay siyempre, doon ka mag-uumpisa sa mababang caliber. At the best na yan, 22 LR o Magnum. Okay, kung mas maganda ang Magnum sa LR. O, wala tayong pagtatalo diyan. Kung baguhan, lalo kung babae. Eh kung ikaw naman ay sanay na, ay siyempre, tatalunin niya ng 9mm o 380. Mas malalakas 'yun. Ganon 'yan. Pero kung ang tanong mo ay hindi ba pwedeng gamitin sa self-defense yan, ay pwede yan. Airgun nga eh, pwede eh. Airgun nga, nakakamatay. Yan pa, basta nakakamatay yan. Marami nang namatay dyan sa mga 22, lalo yung Magnum. Malakas yan. Actually, nagkameron ako niyan, revolver Magnum. Malakas. Yung buko na ganito kalaki, sumasabog pag pinutukan. So, hindi mo matatawaran yan. Ay siguro naman yung 4 niya sa dibdib at 2 sa ulo eh. Ewan ko lang kung hindi pa umepektibo yan. Okay, so may anting na siguro pag hindi bumagsak. Okay, so yan lang ang masasabi ko dyan. Depende yan. Ulitin ko, depende yan sa gagamit at depende yan kung marunong yung gumagamit. Okay, so yan lamang ang ano ko sa inyo. At sana may natutunan din kayo dito. At babasahin ko lang yung ating community spotlight natin ngayon. Shout out kay Duran D. Pilotero, meron kang 42 engagement. Shout out kay Boy Cortez, meron kang 1 engagement. Shout out kay Amboy Llanes, meron kang 47 engagement. Shout out kay Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. Shout out kay Jerry Francisco, meron kang 39 engagement. Okay, shout out na rin doon sa aking mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Doon sa dati kong machine shop, bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burger. At sa halagang 40 pesos, buy one take one. Masarap na Papa Burger, Mapapa Burger kayo sa sarap. At marami pa kayong ma-avail na mga pagkain dyan. Maraming salamat po.